Good morning sa lahat. Tara, basa na tayo nating libro guys. Magandang balita, Biblia. 20 January 2025, nandito tayo sa aklat na ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos. Pakisabayan ako ng basa ng pare-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Panimula. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Filipos ay para sa unang iglesyang itinatag ni Pablo sa Europa. Ang Filipos ay isang lungsod sa Macedonia na isang lalawigang sakop ng Roma. Nakabilanggo si Pablo nang isulat niya ito. Naligalig siya dahil may mga manggagawang Kristiyano na sumasalungat sa kanya at dahil na rin sa maling aral na nakapasok sa iglesia sa Filipos. Ngunit mababaka sa sulat na ito ang isang kagalakan at lakas ng loob na taglay ni Pablo dahil sa kanyang matibay na pananalig kay Hesukristo. Ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay pasalamatan ang mga mananampalataya sa Filipos dahil sa tulong na ipinadala nila sa kanya. Sa pamamagitan ng sulat na ito, sinikap niyang palakasin ang kanilang loob upang huwag silang mabahala tungkol sa kanyang kalagayan at sa kanilang mga sariling suliranin. Sila ay pinayuhan niya na maging mapagkumbaba na gaya ni Jesus at huwag padala sa pagmamataas at makasariling hangarin. Ipinagunita niya na ang buhay na tinatamasa nila kay Kristo ay kaloob ng Diyos na tinanggap nila sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pagganap ng mga alituntunin ng kautosang Hudyo. Binigyan niya ng diin ang kagalakan at kapayapaang ibinibigay ng Diyos sa mga nagpapasakop kay Kristo. Sa sulat na ito ay binibigyang diin ang kagalakan, kapanatagan, pagkakaisa at pagpapatuloy sa pananampalataya at pamumuhay Kristiyano. Binabanggit din dito ni Pablo ang kanyang marugdob na pagmamahal sa mga kapatiran sa Filipos. Nilalaman. Panimula chapter 1 verse 1 to verse 11. Sariling patutuo ni Pablo chapter 1 verse 12 to verse 26. Ang buhay kay Kristo chapter 1 verse 27 to chapter 2 verse 18. Mga balak para kina Timoteo at Epaprodito chapter 2 verse 19 to verse 30. Mga babala tungkol sa mga kaaway at mga panganib chapter 3 verse 1 to chapter 4 verse 9. Si Pablo at ang kanyang mga kaibigan sa Filipos chapter 4 verse 10 to 20. Pagwawakas chapter 4 verse 21 to 23. Ay guys, hanggang chapter 4 lang. Kayang-kaya natin to tapusin. Okay. Tapusin ang basa. Sandali lang to. Mabilis lang natin to basahin. Filipos chapter 1 verse 1. Mula kina Pablo at Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus para sa mga taga-Pilipos na tagasunod ni Kristo Jesus. Gayon din sa mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod. Sometimes nababasa ko siya ng English, sometimes nababasa ko siya ng Pilipino, ng Tagalog. Ulitin ko yung verse 1 guys. Mula kina Pablo at Timoteo na mga alipin ni Kristo Jesus para sa mga taga-Pilipos na tagasunod ni Kristo Jesus, gayon din sa mga tagapangasiwa at mga tagapaglingkod. Verse 2, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos na ating Ama at ng Panginoong Hesukristo. Ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Pilipos. Verse 3, nagpapasalamat ako sa aking Diyos tuwing naaalala ko kayo. Verse 4, tuwing ipinapalaan dahan-dahan guys. Tuwing ipinapanalangin, yun, ko kayong lahat. Kasi pag alam nyo hirap kayo magbigkas ng salita, dahan-dahan nyo ng bigkas. Yun ang teknik ko eh. Verse 4, tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagalak. Verse 5, dahil sa inyong pakikiisa sa pagpapalaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo, mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Verse 6, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan na sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Yun nga lagi kong tinatanong guys nagbalik na ba? Ang tagal-tagal na nang sinulat na to eh. Ang tagal ng panahon ng pagkasulat dito sa Bible, bakit? Yun pa rin ang sinasabi nila
Natitiyak kong, yung verse 6 ba, natitiyak kong ang mabuting gawang pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Hesukristo. Ang tanong ko, nagbalik na ba si Jesus Christ? Kasi sobrang tagal pa guys ba? Verse 7, kumbaga sa ano yung henerasyon nila lumipas na, yung henerasyon natin ngayon, iba yan. May sinasabi na tayong Gen Z na mga millennial, Gen Z, ganyan. So, yung panahon ni Pablo, ibang generation to. Verse 7, minamahal ko kayo, kaya dapat lang napahalagan ko kayo ng ganito. At dahil magkasama tayong tumanggap ng pagpapala ng Diyos noon pa man, nang ako'y malayang nagtatanggol at nagpapalaganap ng magandang balita, at kahit ngayong ako'y nakabilanggo. Verse 8, nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyong lahat ay kagaya ng pagmamahal sa inyo ni Hesukristo. Verse 9, idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Verse 10, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon pagbabalik ni Kristo matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Verse 11, at sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Tsaka itong sulat na to guys, sa lugar to ng Filipos, kaya lagi ko nga sinasabi, bakit ganun ang daming gumagamit ng Bible, samantalang hindi naman sila nababanggit doon sa, katulad niyan, tayong Pilipinas, iba-ibang religion ang gumagamit ng Bible. Pero hindi naman tayo nabigyan ng sulat ni Apostol Pablo. Kumbaga sa ibang tao, ibang lahi ang mga nakasulat dito sa Bible. Kaya sometimes talaga nagtataka ko. Grabe talaga maka-influence ang ang mga Kastila sa atin. Sa bagay, 400 years, almost 400 years ka ba namang sakopin eh. Kaya nga kawawa yung mga natin yung mga kinagisnan talaga ng lahi natin. 'Di ba may sarili tayong lahi na talagang wala pa yung mga Kristiyano, wala pa yung mga Espanyol na yan. May mga tao na sa Pilipinas. So yun yung pinaka-ancestors talaga natin. Kaya lang nawawala na yung history ng Pilipinas nung yung mga parang unti-unting nawawala yung ancestors natin nung sinakop nga tayo ng Espanyol. Okay, ulitin ko lang guys, nandito na tayo sa aklat ng Filipos chapter 1 verse 9. Idinadalangin ko sa Diyos na ang inyong pag-ibig ay patuloy na sumagana at masangkapan ng malinaw na kaalaman at pagkaunawa. Verse 10, upang mapili ninyo ang pinakamahalaga sa lahat, sa gayon pagbabalik ni Kristo, matatagpuan kayong malinis, walang kapintasan. Verse 11, at sagana sa magandang katangiang kaloob sa inyo ni Hesukristo sa ikararangal at ikadadakila ng Diyos. Si Kristo ang buhay. Filipos chapter 1 verse 12, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita. Verse 13, nalaman ng mga bantay sa palasyo at ng iba pang naririto na ako'y nabilanggo dahil sa pagiging tagasunod ni Kristo. Verse 14, at ang karamihan sa mga kapatid ay lalong tumibay sa kanilang pananalig sa Panginoon dahil sa aking pagkabilanggo. Hindi lamang iyon, lalo pang lumakas ang kanilang loob na ipangaral ang salita. Verse 15, totoo nga na may ilang nangangaral tungkol kay Kristo dahil sa pagkaingkit at pagkahilig sa pakikipagtalo, ngunit mayroon din namang nangangaral ng may tapat na hangarin. Verse 16, si Kristo ipinapangaral nila dahil sa tunay na pagmamahal, sapagkat alam nilang ako'y hinirang upang ipagtanggol ang magandang balita. Verse 17, ngunit ang iba ay nangangaral ng di tapat sa kalooban, kundi dahil sa udyok ng masamang hangarin, sapagkat hangad nilang dagdagan pa ang paghihirap ko sa aking pagkakabilanggo. Verse 18, ngunit walang anuman sa akin, ang lahat ng iyon ikinagagalak ko pa nga na si Kristo ay naipapangaral, maging tapat man o hindi ang hangarin ng ibang mga nangangaral. Ang isa kong
pang ikinagagalak, verse 19, ay ang pag-asang mula akong makakalaya sa pamagitan ng inyong mga panalangin at sa tulong ng Espiritu ni Hesukristo. Verse 20, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ko mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo sa buhay o sa kamatayan man. Verse 21, sapagkat para sa akin si Kristo ang aking buhay at kahit kamatayan ay pakinabang. Verse 22, ngunit kapag ako'y mananatiling buhay, ito'y kapakipakinabang din sapagkat ako'y makakagawa pa ng mabubuting bagay. Hindi ko malaman kung alin ang aking pipiliin. Verse 23, may pagtatalo sa loob ko. Gusto ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo sapagkat ito ang lalong mabuti para sa akin. Verse 24, ngunit alang-alang sa inyo, may kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Verse 25, dahil dito natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Verse 26, kung magkagayon, lalo ninyo akong maipagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Verse 27, kaya nga mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo na nanatili sa iisang layunin at sama-samang ipinaglalaban ang pananalig sa magandang balita. Verse 28, huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway, magpakatatag kayo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila ay mapapahamak at kayo'y maliligtas, sapagkat ang Diyos ang nagbibigay sa inyo ng tagumpay. Verse 29, dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Pilipos chapter 1 verse 30, ngayon kasama ko na kayo sa pakikibakang nakita ninyong ginagawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Bukas na itong chapter 2 guys. Ako. Medyo sumusobra na naman tayo sa oras kasi. Mabagal ako magbasa ngayon, ay hindi ko alam. Okay, 21 January 2025. Minsan nagkakamali ako ng sulat ng year. Pagpasensyahan nyo na. Okay, bye everyone. God bless.